Ibinigay ko na ang lahat. Lahat-lahat ng meron ako. Ngunit bakit pati ang buhay ko ay kailangang agawin sa akin? Muli akong nagbalik, dala ang nagnganganit at naglalagabgab na puso. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyong papasakit sa akin. At sa aking pagbabalik, ipaparanasan sa inyo ang sakit na aking dinanas. Tikman nyo ang galit at paghihiganti ng api. Minsan lang binaltrato ng kapal. Minsan lang nakipapuno kahit kamatayan. Naglalagablab na puso aking pagkakawalan. Di ko pipigilan. Minsan lang tinakwil ng sarili. Minsan lang minaltrato ng sariling bayan ko. Matinding galit at puot na naranasan ko. Ipatitikim ang higanti ng isang tunay na Pilipino. Mukhang kakailanganin ng magpatayo ng tulay sa ilong Pasig. Turuan ng mga Indyong mag-alaga ng itik. Ang itik mismo magiging solusyon sa ating mga problema, General. Darami ang mga pato, darami rin mga balot. Kadiri. Pagtrabahuin ng mga preso, huwag sila pasweldoan. Napakadaling usapan. Ginang Simon, dito mo pala ako. Basi. Ganit tuloy ko at tumilikan. Halina't samahan niyo ako at saluhan sa aking pag-inom ng serbesa. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya, ngunit pasensya na dahil hindi kami umiinom ng serbesa. Aisha. Ika nga ni Padre Camora. Ang mga umiinom ng tubig ang siya nagpapasakit sa ating bayan. Oo, tubig kami, at kayo ang serbesa. Ngunit ang tubig ay kayang makapagpapawi ng serbesa at kayang pumatay ng apoy. At nagiging dagat kapag nagalit ay kayang magwasak ng isang bayan. Tales! 200 buwis kung ayaw mo kunin namin ang iyong lupain. Pagmamayari ko ang lupain ito! Itigil na ang sugat. Kalihim, maghayag ka ng mga panukala. Ang panukala kinakaharap ng ating bayan ngayon ay ang mga mag-aaral na nais magtayo na isang akademya. Mga estudyante na nais magtayo ng akademya. Ano pa habang magagawa ko? Hindi ako umuha na lang. Amin ang kapangyarihan, tikman ang kamay na bakal. Amin ang kapangyarihan, tikman ang kamay na bakal. Magkarat na talaga ang mga Indyo. Walang kwet ang mag-aaral. Yan, yung mga prayle niyan dahilan kung bakit hanggang ngayon nakakulong pa rin ang Pilipinas. Mga mata pobre, mga abusado, mga halang ang puso. Ipinadama ko ang galit mula sa mga nilikha kong tauhan. Ang nobelang ito ay nag-uugat tanging lamang sa katotohanan.
Sagani, pinatatawag ka ni Padre Fernandez. Sagani. Mabuti naman, nandito ka na. Ikinasasaya ko lang na mayroong isang estudyante na kagaya mo, na mayroong paninindigan. Bakit ba ganyan ang mga estudyante ngayon? Pag sila'y nakaharap sa iyo, sila'y mga mabubuting tupa. Ngunit pag sila'y nakatalikod, kung ano-ano nang mga masasamang bagay ang kanilang isinasambi. Hindi ako isang guro, ako isang private. Ikaw naman ay isang estudyante Pilipino. Ano ba ang kailangan ng mga kagaya mo sa aming mga private? Nagkakamali kayo, Padre. Ang kakapusan sa wastong asal ay turing ninyo sa amin. Kung ano kami ngayon ay bunga ng inyong maling turo. Higit 300 ninyo kami pinamunuan at kami naging tagasunod lamang sa inyong mga pinag-utos. Lubhang napakahina ng inyong pagkakahulma sa amin. Ano ba ang dahilan? Bakit ako iniwan? Hanggang pag-alala na lang sa mga naiwang alaala, mga panahong tayong dalawa ay masayang magkasama. Ngunit anong nangyari? Bakit po ako iniwang nag-iisa? Hindi ka na ba masaya sa aking pagkalinga? Bakit kailangang saktan? Bakit kailangang iwanang luhaan? Sugatan ang puso kong patuloy na umaasang babalik ang ating kaligayahan. Nagsakripisyo ako't sumugal, pero bakit mo ako iniwan, aking mahal? Kaibigan? Senyor Simon! Ikaw pala yan, Senyor Simon! Ano yun, Senyor Simon? Pakitago sa loob ng iyong tahanan ng aking mga armas. Armas, Senyor Simon! Illegal, Senyor Simon! Hindi ba ako mahuli dyan? Ay siya, kung gayon na ngayon pa siya, ano na lang ang salap. Ay, hindi, Senyor Simon! Ako na magtatago ng armas, Senyor Simon! Basta hindi ako sasabit, ha? Buhay na kailanman ay hindi maibibigay ni Sagani. Pagbibigyan kita sa gusto mo, Huli. Ngunit sa isang kondisyon, magiging alipin ka. Mangyari na ang dapat mangyari. Papayag na ako sa gusto niyo. Bueno! Sa dami-rami ng uri ng pag-ibig, wala na yatang hihigit pa sa aking gagawin. Pinakamamahal kong Basilio, gagawin ko ito kapalit ng iyong kalayaan. Sana'y ako'y iyong mapatawad hanggang sa huling hantong ng aking buhay. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita, Holy. Huwag na huwag kang mag-aalala dahil may iilan-ilan pang natitira na nagmamahal sa ating bansa
At dito namin nahanap ang aming ligaya. Sandali lamang, may natindaran. Oh. Asa si Simon? Paul Miñales, napakakuripot na Amerikano. Ayaw tayong ilibre ng tiketa para sa palabas ni Ginoong Leeds. Ginoong Leeds, maaari ko bang halubugin ang iyong entablado? Alam naman ng lahat ng naririto ngayon na isa lamang itong pandaraya. At sa pagtatapos ng aking pagtatanghal, magpakilala ka. Ako si Imotis. At narito ako upang ibulgar na ang matagal nang nakalimutan. Ano ang ginawa sa inyo ng mga praile? May gusto rin sa kanya ang batang pari sa Abydos. Kaya gumawa ito ng plano para madawit sa gulo ang aking pangkat. Muli akong nabuhay para ihayag ang iyong kataksilan. Kapag paratang napastangan sa Diyos, isusuplong kita. Mamamatay tao! Mamamatay tao! Oh, Basilio! Oh, Isagani! Kumusta ka na, aking kaibigan? Ito naman. Ikaw. Kayo ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ang wikang akademya na aming ipinapanukala. Tanging ito na lamang ang susi upang tayo'y magkaintindihan. Ngunit anong ginawa ninyo? Tayo kayo mga kapanig. Manda kayong lahat. Nalalapit na ang pagbabago. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Hold! Luego! Fire! Para sa hustisya! Sugad! Sugad! Oh, ang lampara. Padre Camora. Mapitaas na lang ang minsan. At kung sakali mang may mang-aapi, pangakong di pagagapi, tiwala sa sariling ipaglalaban ko ang bayan hanggang sa huli. Mahal ko ang bayan ko, mananatili akong nakatayo dahil karangalan para sa akin ang mamatay ng dahil sa'yo.